Habang lumalaban po siya, yun po, aalagaan po namin habang andito siya sa amin. Paano nga ba kinakaya ng isang ina na alagaan ng hindi lamang isa kundi dalawang niyang anak na parehong may karamdaman? Itong isa sa mga pagsubok na hinaharap ni Rasheline nang malaman niyang pangalawa at bunso niyang anak parehong may malubhang sakit. Ipinanganak at lumaki sa Surigao. Hindi inakala ni Rasheline na ang pagluwas nilang mag-asawa sa Maynila para maghanap buhay ay magiging simula ng pagharap nila ng patong-patong na problema. Noong 2017, lumos po kami dito kasi po yung hirap po kasi doon sa amin, lalo na sa trabaho. Kaya lumuwas kami dito para magtrabaho sana. Tapos yun nga po, di namin inaasahan na magkakaroon kami ng problema pagdating dito. Nung kasi nagbuntis po ako nung si pangalawa kong anak po, nagtatrabaho din ako noon sa bahay. Tapos nung pag-anak ko nun sa kanya, normal siya. Tapos noon katapos ko po kasi pagpanganak, lumipat kami ng Quezon kasi doon po nagtatrabaho yung asawa ko. Doon po namin nalaman na may sakit yung anak ko na pangalawa, may sakit sa puso. Kasi lumuluwas kami dito sa Maynila para magpagamot din doon. Opo. Po, 1 taon na po siya nung nawala yung pangalawa kong anak. Habang inaalalayan ng kanyang anak na si RJ sa mga laboratory tests, hindi alam ni Rasheline na nagdadalang tao na siya sa kanyang bunsong anak na si Rizjan. 11 months na po siya noon. Yung pangalawa kong anak, 11 months po. Tapos di ko po alam na buntis din po ako dito. Tapos yung nakapasok po ako sa mga x-ray room, gano'n. Tapos di ko po alam na nakakainom ako ng gamot. Kasi yung akala ko binat po yung nangyari sa akin, sumasakit yung ulo. Tapos nilalagnat po ako, nilalamig. Kaya umiinom ako ng gamot. Kaya naman, gano'n na lamang din ang kanyang panlulumo na ang bunsong si Rizjan may hydrocephalus, cerebral palsy at glaucoma, pagkasilang pa lamang nito. Yung napansin po namin yung mata niya may puti. Tapos nung nakauwi na nga po kami ng bahay, napansin namin sa ulo niya nung 2 weeks na po siya mula nung pinanganak na yung pag nasinagan po ng araw, yung makikita mo yung loob na parang may tubig. Tapos medyo dito po parang bumuka yung dito niya. Kaya pinabayaan ko lang po yun kasi akala ko sumabay lang sa katawan niya kasi tumaba din siya nung time na yon. Tapos nung dumating na, nag 2 months na po siya, na talaga ako na bakit ganito talaga yung ulo niya kasi lumubo na po talaga at saka sobrang lambot. Tapos pag naalog yung ulo niya, nagganon-ganon din yung dito sa bumbunan. Pumunta ako ng center kasi ipa-immunize ko sana siya. Tapos doon po napansin ng mga midwife, sabi na, "Uy mami, yung anak mo, dalhin mo sa pedya." Tapos kasi sa tingin ko hindi normal anak mo, may siya, yung may hydrocephalus. Yun nga po, nung araw na yun, dinala ko agad siya ng pedya. Yung sabi ng pedya na may hydrocephalus nga daw po. Dahil sa mga iniindang sakit, si Rizjan kinailangan sumailalim sa 3 operasyon. 2 sa kanyang ulo at 1 para sa kanyang mata. Hindi ko po akalain na mayroon palang mga sakit na ganun. Kasi sa probinsya naman talaga wala akong nakikita ng mga ganyan na mga sakit. Kasi nakikita ko doon yung mga bata talaga na mga normal lang, ganun. So doon ko na meron palang mga sakit na ganito Umiiyak po ako noon, hindi ko matanggap. Sobrang hirap po, lalo na sa paglakad-lakad. Di ko alam kung paano ako aalis. Kasi 2 yung bibitbitin ko. Kasi yung asawa ko kailangan magtrabaho. Tapos yun, lumuwas kami dito sa Maynila kasama yung asawa ko. Dala namin lahat yung anak namin. Tapos pagdating dito, nakituloy lang po kami sa mga kapatid ng asawa ko. Kasi nung nagpa-check up kami dito sa East Avenue po, nung 2 months pa lang po siya, wala po kaming pera noon. Kaya yung ginawa po namin, bumalik kami ng Quezon. Sabi ko mag-ipon lang muna tayo ng pera. Kasi nag-caretaker din po kasi kami doon. Tapos yung asawa ko, iba din po yung, pag nagtatrabaho po siya, iba din po yung sahod niya.
Sabi ko mag-ipon na lang muna kasi ang laki ng pera na kailangan. 50,000. Pero ma'am, nabuno nyo naman yung pera na yun para Hindi pa rin po. Kasi nga po, yung time na yun namatay po yung yung anak kong pangalawa. May tumulong lang po sa amin yung yung amo po namin doon na babae sa Quezon. Tinulungan po kami, nilapit niya po kami sa NCH. Yung gastos lang po namin yung sa pangain-kain po, pamasahe po. Sa kabila nito, hindi nawawala ng pag-asa si Rasheline na balang araw ay magiging maayos ang kalagayan ng kanyang bunso. May time na yung nag-iisa ka na lang sa bahay, umiiyak ka na, sabi na sinisisi mo yung sarili mo, gano'n. Napakahirap po. Tapos lalo na nung nung naoperahan po siya sa ulo, sinasabihan ka ng doktor na ihanda mo na yung sarili kasi yung mga ganyan daw pong sakit, hindi daw po magtatagal. Sabi na hanggang 3 years lang daw po. Pero ngayon po ay naman po siya 4 years old na po siya sa awa ng Diyos. Ang tanging hiling lamang ni Rasheline ay maalalayan sila kahit papaano sa panggatas ni Rizjan. Dahil ang kanyang asawa, kumikita lamang ng 610 pesos kada isang araw. Nababawasan pa ito ng halos 200 sa pamasahe at pagkain. At ang natira sa kinikita ng kanyang asawa ay ang pilit nilang pinagkakasya para maitawid ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Yung wala naman po siyang maintenance po na gamot Yung kailangan lang po niya talaga yung gatas kasi hindi po siya nakakain ng maayos. Gaya ng normal na mga bata, nakakain ng mga biskwit. Pwede naman po siya sa biskwit, kaso tutunawin pa sa tubig. Yung malalambot lang po. Yung papa lang niya nagtatrabaho kaya napakahirap po. Bagamat may maliit na tindahan si Rasheline, hindi rin ito malakas kumita. Wait po kami ng therapy niya. Buti nga marunong na ako mag-commute kasi dati hindi kami nakakapunta agad sa ospital kasi wala kaming pera. Hindi ko alam mag-commute So kailangan pag pupunta kami doon may pera kami para pang taxi. Opo. Kaya naman ang ating responde tulong para makaluwag-luwag ang kanilang pamilya sa kailangan ni Rizjan. Namili tayo ng mga gatas at diaper. Maraming salamat po sa Net25 po at saka sa mga nag-sponsor po ng gatas po at diaper. Thank you po. Ang katatagan ni Rasheline at ng kanyang asawang si Ardia ang sandigan ng kanilang pamilya na harapin ang anumang problema na kanilang nararanasan at ito rin ang kanilang pinangahawakan para patuloy na alagaan at ipaglaban ang buhay ng kanilang anak na si Rizjan. Higit sa suporta, kailangan nila ang ating panalangin sa patuloy silang maging matatag sa anumang hamon sa kanilang buhay. Mga kababayan, salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa Responde Mata ng Mamamayan. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button at i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.